my channel! And today is Sunday. I'm off. And look, napakaganda ng panahon ngayon. Look! So beautiful! So, feeling ko lalabas ako ngayong araw. Wala, para magala lang. Parang a day in a life of an OFW. Parang mga ganon. Parang ganon yung gusto kong gawing vlog ngayon. So, ayun. Magpe-prepare lang ako. Tapos, gala tayo! See you later! Hello, guys! So, ayun. Nakalabas ako ng bahay. And, ang araw ngayon, kaya hindi muna ako nag-coat. Kasi, maaraw pero medyo hindi naman ganun kalamig. So, ayun, nagdala lang ako ng coat kasi mamaya malamig na. Alam nyo naman dito, napaka-unpredictable ng weather. Ayun. So, yun, gagala lang ako kasi day off. Wala akong magawa. Ayun, kaya stay all day sa bahay. Ayun, see you later! So, this is how it look like kapag sunny day dito sa Stratford, di ba? Sobrang araw. Yan. Sarap! Oh my gosh! Spring is in the air. Okay. Tadaan! So, yan na araw. Sarap! And it's Sunday today. So, yeah, madami tayo ngayon mga tourists here. Ang ganda ng araw. Shit. Guys, pupunta ako sa park. Tingnan natin. Yan o, daming nila ngayon. Daming tao. Diba? Sabi sa inyo, yung ganda dito kapag summertime. Kasi, daming tao. And then, araw. So, ganda ng weather. Oh, may ice cream pa din. Oh my God. Ay, mag-focus. Anyway. Ganito guys, kapag summer dito yan, ang daming lumalabas, ang daming sa labas, pupunta sa mga cafeteria, tapos dun sila sa labas kakain or magka-coffee. Okay guys, so ganito po ang sitwasyon dito kapag mainit, diba? Pag puno lang ang sangkatauhan, nasa labas lahat. And nagkataon na Sunday. So, yan. Dami lang ngayon. Oh my gosh. So good. So nice day. Yeah, may cruise din dito. Mag-cruise sila. Hindi ko lang alam kung magkano yan. May enjoy nyo. So, punta tayo dun sa kabilang side. Tignan natin. Kasi palagi tayo nandito, no? What are you doing? Oh. That's lots of swans. First, my God. This is so nice. Oh, ang ganda dito kapag summer, sa totoo lang.
So, ano bang magandang pag-usapan? Pag-usapan natin yung mga iba-ibang klaseng Pinoy dito sa abroad. Based on my experience, guys. Kasi, syempre, sa last 2 years or for the past 2 years na nakatira ako dito, marami akong nakilalang iba't ibang Filipino. And, syempre, hindi naman sila pare-parehas na na mga pag-uugali. So, dun sa past 2 years ko dito, yun, nakilala ko yung iba't ibang type ng mga Filipino. So, una, syempre, bago ako makapunta dito, meron ako sinalihan na group ng mga Filipino or mga Filipinas na merong, meron silang British na, na karelasyon. So, doon, sa Facebook page na yon, meron akong mga nakilalang Filipino na taga dito mismo sa Stratford-upon-Avon. So, ayun. Unang-unang type ng Filipino na makilala mo dito sa abroad is yung mga friendship goals. Yan, friendship goals. So, sila yung mga Filipino na very approachable. Tapos, pag, yayayain ka nila sa mga get-together. Tapos, alam mo, genuine yung pagiging friendly nila sa'yo, na hindi sila yung parang plastic lang. Kasi na-experience ko yan nung time na kailangan ko ng mga masasandalan, nung mga panahon na down ako. Sila yung nandun sa sila yung parang palagi ko lang nakakausap, yung parang supportive sila, na nandyan sila sa'yo, parang palagang makikipagkita sa'yo, tapos kakausapin ka. Kasi, yun yung mga talagang friendship goal na Filipino dito. Talagang, sila yung matatawagan mo kapag kailangan mo ng tulong. Talagang, totoo sila. Kaya, ayan, hi sa inyo mga friends. Alam nyo, kilala nyo kung sino kayo. Yung mga family ko dito sa Stratford-upon-Avon na Filipino community. Ayun, salamat sa inyo for always there for me. Ayun, talagang hindi ko kayo makakalimutan. And then, another type of Filipino is yung mga PBB or yung Pinoy housemates. Yun, kasi nung lumipat ako dito or napunta ako dito, syempre, hindi naman ako kagad tumira sa isang bahay na kami lang talaga or solo yung bahay. Meron ako mga naging housemates and nagkaroon ako ng mga Filipino housemates kasi sila rin yung mga nakasama ko sa work. Tapos, ayun, yung mga Filipino housemates naman, sila yung parang palagi mong makakasama naman sa mga food trip, lalo na pag sa bahay. Kasi, syempre, dun kayo nakatira. So, yun, pag nagluluto sila ng food, bibigyan ka nila. Tapos, pag ikaw naman magluluto ng food, syempre, bigyan mo rin sila. Diba? Sa Philippines naman, parang ang bonding talaga natin is food. So, ayun. At kadalasan, sila rin yung mga kasama mo sa work. So, yung mga chismis sa work, yun din yung pag-uusapan nyo sa bahay. So, isa yun sa mga bonding bukod sa pagkain, na habang kumakain, chismisan, masaya rin silang kasama. Ayun. Ayun lang. And then, another type of Filipino here is, yung mga madam. Yun. Yung, meron akong tinatawag na mga madam dito kasi matagal na sila dito. Tapos, may asawa silang British din. Tapos, nakapag-establish na sila ng lifestyle nila dito. And yun yung type ng Filipino dito na hindi na yan sumasama sa mga Filipino community na na party. Kumbaga meron na silang set of friends na English na. Kasi sobrang tagal na nila. Tapos pag kinausap mo, hindi na sila magtatagalog as in English na ng pagsasalita nila. At hindi na rin sila marunong magtagalog for sure. Pero sweet yung mga ganon. Nakakatuwa. Ayun. Tapos may mga ilan din ng Filipino na parang ilag na sila sa mga madam. Kasi parang high-end na sila kumbaga. Parang hindi na sila maka-relate doon sa lifestyle ng mga ibang Filipino dito na OFW. Kasi syempre, di ba? Iba na talaga eh. Talagang bongga na sila. Bukod sa citizen na sila, mabait naman. Pero, ayun, iba na talaga yung nila, iba na talaga yung pananaw nila sa buhay dito. Hindi mo na talaga sila yung basta-basta may invite na lang sa mga
party-party ng mga Filipino. Tapos, meron din sila mga party na sarili nila sa bahay nila ginagawa. Na kayo din yung mga kasama, yung may mga Filipino din, yung mga naging close nila na talaga. Tapos, kadalasan, meron din sila mga party na mga talagang English lang talaga yung mga makakasama nila. Bongga. Talagang alta sa syudad na yung mga ganunghang estado. Tapos, meron din tayo mga OFW, titos and titas. Yun yung mga, syempre, dun sa Stratford, or sa Filipino community, yun nga, sila yung, pag merong party sila, lalo na ng Christmas party, lahat ng bata, binigyan nila ng, ng regalo. Hindi lang yung, meron din dito bata na, ang birthday niya is December, tapos, Christmas party. So, dalawa yun na tatanggap niyang gift sa mga titos and titas na OFW. So, may pang Christmas, tapos meron pang birthday. So, bongga talaga. Talaga sila yung talagang bigay na ng bigay sa mga kiddo. So, nanliit nga ako kasi syempre, wala akong binigay ng mga gift sa mga bata. Kaloka. Ay, tapos, syempre, hindi rin mawawala yung mga friends with benefits na Filipino. Sila naman, yung mga uri ng mga Filipino na tatawagin ka lang or kakausapin ka lang kapag may kailangan sa'yo. Hindi mo sila maasahan na invite ka sa mga gathering na halimbawa, pang party or birthday na organize nila. Hindi mo maaasahan na invite ka nila sa ganun kung hindi sila makaka-benefit from you. And for sure, hindi mo rin sila maasahan na natulungan ka kapag in times of need ka. Ayun, yun nga yung mga friends with benefits na Filipino. So, hindi mo nga sila malalapitan kapag may kailangan ka. Kasi parang wala na silang pakialam sa'yo eh. Yun yung mga type ng Filipino na established na rin dito, na citizen na rin dito, or matagal na rin dito. Yung pag nalaman nila na nangyari to sa'yo, parang makikinig lang sila sa mga kung ano-anong information. Pero wala na silang pakialam. Parang, okay. Parang ganun lang. Parang wala na silang pakialam sa'yo. Yun yung mga type ng Filipino na parang friends with benefits lang. Pero hindi ka naman makabenefit sa kanila. Parang ewan. Sa ganun, doon ko sila kinakategorize. Anyway, yung mga sinasabi ko naman is based on my own experience. Okay? So, yung mga tatamaan dyan, wala akong magagawa. Ganun talaga. Tapos, meron naman yung mga Filipino na online friends. Yun yung makikilala mo dun sa, sa Facebook page ng mga Filipino. Pero, i-add ka nila personally dun sa Facebook nila. Tapos, makikipag-communicate sila sa'yo through Facebook or sa Messenger. Genuine naman. Makikita mo yung sino yung mga genuine talaga at sino yung mga fake na parang makikichismis lang. Kaya ka inadis kasi gusto lang makasagap ng mga chismis sa'yo. So, yun, marami akong na experience na gano'n. Marami akong nakilalang gano'n na merong genuine talaga, tas merong mga plastic lang talaga. So, yun yung isa sa type of Filipino, yung mga online friends. And ano pa ba? Impromptu to guys ha. Hindi ako gumawa ng script. Parang ngayon ko lang naisip na i-share kung ano yung mga type of Filipino here abroad. Syempre maraming makaka-relate kasi ang dami-daming mga OFW, diba? So, kinakategorize ko yung sarili ko as OFW na kasi syempre dito nakaka-grouper ka tsaka mo yun. Ayan. Ayun lang yung masishare ko about sa mga Filipino dito abroad. Sana meron kayong mga natutunan. At saka yung mga mag-a-abroad, yung mga kukunin ng mga asawa nila, mag-petition dito. Ayun, maging aware sana kayo sa mga Filipino na makakasama nyo abroad. Kasi alam naman natin na talagang approachable naman tayo mga Filipino with other Filipino abroad, diba? Pero syempre, hindi mo pa rin maiiwasan na meron talaga mga
hindi kagandahan yung ugali. So, maging ano lang po tayo, maging aware lang tayo. At isang tip lang sana, huwag kayo masyadong mag-share ng mga personal yung mga bagay sa mga kapwa natin Pinoy dito. Kasi, hindi mo kasi hindi mo kasi masisecure or hindi mo masusure kung talagang genuine sila sa'yo or hindi. So, isa lang yun sa advice ko na huwag tayo po masyadong maging close sa kanila, maging aware tayo. At, syempre, i-widen po rin natin yung horizon natin na makipagkaibigan din tayo sa foreigners or sa mga taga dito mismo na local or sa mga local abroad na mga foreigner. Para, at least kahit hindi man tayo maging close sa kapwa natin Pinoy, at least meron naman tayo ibang friends na makakasama. Yung parang, syempre, maiwasan nyo rin yung kalungkutan or homesickness nyo. So, ayun. Yun lang yung mga advice ko. And, wag kayong, parang mag-settle lang sa isang lugar. Syempre, mag-explore din kayo at alam niyo kung ano yung mga, talaga, mga culture dun sa titiran yung bagong country. Para hindi tayo yung nasa isang lugar lang at nagmumukmuk, diba? Ayun. Ayun lang yung mga tip ko. Sana meron kayo natutunan. Ayun guys, kung nagustuhan niyo tong video na to, please hit like and please subscribe on my channel. Please. And don't forget to click or to hit your notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na vlogs. Thank you for watching. Bye-bye.